makakasama natin ang Acting Division Manager ng Disaster Risk Reduction Management Department po ng National Electrification Administration, si Engineer Charlene Faustino Basto. Magandang umaga, Engineer Charlene. Hello po, good morning po Miss Nina at sa lahat po ng ating mga kababayan po ngayon. Right. Naku, maraming salamat po. Alam namin na busy po kayo. Pero para po sa kaalaman ng lahat, ano po ang covered ng National Electrification Administration na siyang namamahala po no, sa electricity sa ating mga probinsya? Tama po, Engineer Charlene? Yes po, kami po ang nagmo-monitor po ng lahat ng electric cooperatives po sa ating bansa regarding po sa kanilang mga power situation reports po, lalo na po ngayong may kalamidad po tayo na Typhoon Opong po. Okay, kumusta naman po ang sitwasyon sa ating mga probinsya? Meron po ba tayong mga electric cooperatives sa mga probinsya na ngayon po ay nakakaranas ng epekto nitong bagyo na si Opong? Miss Nina, sa aming pinakahuling assessment po, meron po tayong 87 po na affected na electric cooperatives at meron din po tayong humigit kumulang 649,000 po na consumer connections po na apektado dahil po sa pananalasa po ni Severe Tropical Storm Opong, and kasama na rin po doon yung huling dumaan na po na bagyo na Super Typhoon Nando. So karamihan po dito ay mula po sa Bicol Region at Eastern Visayas. Okay, so maraming sa kanila ay walang kuryente ngayon or once na dumaan sa kanila yung bagyo ay ibabalik nyo na sa normal yung supply nila. Paano po ba ang sistema dyan? Magkakaiba po yung antas ng epekto po nito sa ating mga EC. So meron pong mga lugar na isolated lamang po ang kanilang line segments, and meron din naman po na may problema doon sa kanilang power suppliers. And meron din po tayong mga ECs na nagma-manual shutdown ng kanilang mga linya po dahil po for safety purposes na din po habang dumadaan po ang ating bagyo. O katulad nga kanina, yung kausap po namin na nandyan sa Romblon, ano? Meron po ba diyang total power interruption? Ano-ano po yung mga lugar ngayon na may total power interruption at kailan po natin ito ibabalik? Ayon po sa aming pinakahuling assessment, ang mga may total power interruptions po na electric cooperatives ay Bileco. So ito po ay sa Biliran. Maselco po, Masbate. Tiselco, Ticao Island. Norsamelco, Northern Samar. Sa Melco 1, ang Samar 1 po, and Tielco, Tablas Island. So, ngayon po ay ongoing pa po kasi yung ang pagdaan po ng bagyo. So, after po nito, doon po ang ating mga line worker na magsasagawa po ng line assessment or survey po ng lines para din po sa kanilang safety. So, yung mga lugar, ma'am, yung mga walang kuryente, is anong chances nila na within the day ay maibalik ang kuryente po nila? Ma'am? Okay, mukhang di Sa mga may total power interruption, hello po? Yes, ma'am. Sige po. Tuloy lang po. Sige po. Dun po sa may mga total power interruptions po natin sa ngayon, so meron lang pong ilang dito na nag-manual shutdown, and meron din po tayong meron po sa power supplier po like NGCP, pero tuloy-tuloy po yung ating komunikasyon po sa kanila sa pamamagitan din po ng TOE TIFR. So doon po kami regular na nagbibigay ng updates. Daily po yun, 24 hours. So dito po namin regular na binibigay yung mga updates namin kung naibalik na po ang kanilang supply po. Okay, so wala pa siguro kasiguruhan. Wala pa kung pong maibabalik. kasiguruhan, no? Kaya siguro yung ganun yung sagot sa atin. And ma'am, Sa ngayon, ito may nakita na din ako, may damage din pala kayo na tamo mula doon sa Super Typhoon na Nando, tama? yes po sir, meron po. Ano yung mga, gaano kalaki yung damage na yan at anong mga probinsya yon, anong mga electric cooperatives yan? For Super Typhoon Nando po, ang una po ay naapektuhan po dito ay 41 electric cooperatives. So sa ngayon po, meron na lang po tayong 4 na binabantayan. And ito po ang mga naapektuhan dito is mostly northern part. So dito po yung mga Region 1, Region 2, especially Batanes po, and Ilocos Region po. And nabalik na yung kuryente doon sa mga lugar na yan? Yes po, mostly po bumalik na po sa normal operation po. Okay.
Pero ngayon naman ang nag-shutdown ay diyan sa mga na-mention mo nga kung nasaan ngayon ang sentro ng bagyo sa may tama Romblon, Region Ah, 4B. Region 4B at iba pang mga lugar. Ano po Yes pa? po. Opo, siguro po abiso nyo na lang po sa mga nakikinig sa atin, lalo na po yung mga nasa probinsya tungkol po sa mga sa power outages po natin and interruptions, ano po? Sa mga kababayan po natin na nakikinig po ngayon, makakaasa po kayo na ang NEA at ang ating mga electric cooperatives po ay ginagawa po ang lahat para po maibalik agad ang serbisyo sa inyo. And pinapaalalahanan lang din namin po kayo na kung may makita man po kayong mga nakalaylay na kable or mga poste po na sira, ay huwag niyo po itong hahawakan or lalapitan. Kayo po ay mag-report agad sa inyong mga electric cooperatives para po mabigyan po ito ng aksyon. Alright, maraming salamat po, Engineer Charlene Faustino Basto, ang Acting Division Manager ng National Electrification Administration. Salamat po.